Ang aking pagkamatay ay hindi isang pagtatapos, kundi isang simula. Handa akong harapin ang aking kapalaran. Pero Pepe, papatayin ka nila. Kahit na ito ay kamatayan, ang aking mga salita na naglalaman ng katotohanan at pag-asa. Ang aking pagsasakripisyo ay magiging isang inspirasyon para sa aking mga kababayan, para sa kalayaan ng aking bayan. Fuego! Sa isang silid na tahimik at maliwanag, si Jose Rizal ay masigasig na nagsusulat ng kanyang nobela. Ang kanyang pluma ay maayos na gumagalaw sa papel, binubuo ang mga salita na magiging bahagi ng isang makasaysayang akda. Ang kanyang hangaring mapalaya ang kanyang bayan ang siyang naging dahilan ng kanyang pagkakadakip. Dinala siya sa dapitan, isang malayong lugar kung saan siya ipinatapon. Doon, sa gitna ng paghihirap at pagkabilanggo, natuklasan ng mga mamamayan ang kanyang husay sa paggagamot. Marami ang nagpagaling sa kanya at dahil dito, unti-unti siyang nakilala at minahal ng mga taga-dapitan. Aba, narinig niyo na ba ang balita tungkol kay Dr. Rizal? Magaling daw yun sa paggamot ng mga mata. Oo nga, dami nga bumubundo sa kanya, pati mga mayayamang tao. Ako rin. Bulag na bulag ang anak ko noon. Pero dahil kay Rizal, nakita na ulit siya. Napakabait rin niya. Hindi siya nagpabayad ng malaki. Talaga? Hindi ko alam yan ah. Akala ko puro pagsusulat lang ang alam niya. Ang galing rin pala niya sa paggagamot. Magaling daw siya, Mang Berto. Matalino si Rizal. Pati sa pagpipinta, magaling din daw siya. Sana mas lalong sumikat pa siya. Ang laki nang naitulong niya sa mga taong may sakit sa mata. Tunay ngang biyaya siya ng ating bayan. Isang araw, nakilala niya si Josephine Bracken. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan at kalaunan, ito ay naging isang malalim na pag-ibig. Sa gitna ng kanyang pagkabihag, nakasumpong siya ng pag-asa at kaligayahan sa piling ni Josephine. Magandang araw, Ginoo. Magandang araw din sa inyong Ginoo at Binigin. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo, Ginoo? Nabalitaan kong may dalubhasang manggagamot sa mga mata dito sa dapitan. Nais ko sanang ipagamot ang aking ama. Maupo kayo. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian lamang. Muling dinakip si Rizal at sa pagkakataong ito, siya ay ikinulong sa Fort Santiago. Pepe? Narcisa, dadating ka. Kumusta ka? Hindi ka ba nila pinapahirapan? Hindi nila kami namaltrato. Pero Pepe, papatayin ka nila. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan, Narcisa. May kapayapaan sa aking puso. Alam kong nakipaglaban ako para sa aking pinaniniwalaan. Pero ang iyong mga sulatin, ang iyong mga ideya, magpapatigil natin sila, Pepe. Hindi, Narcisa. Ang mga ideya ay hindi mapapatay. Nagugat sila sa mga puso ng mga tao at namumulaklak kahit nawala na ako. Tandaan mo yan. Gagawin ko, lahat kami. Sabihin mo sa kanila na maging malakas. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang aking sakripisyo ay hindi magiging walang kabuluhan.
Parang ang payapa pa rin niya kahit alam na niya. Oo nga, Aling Juana. Ang lakas ng loob niya. Akala ko'y matatakot siya. Pero nakikita ko ang diwa ng isang bayani sa kanyang mga mata. Kawawa naman. Marami pa sana siyang magagawa para sa bayan. Mga Kastila, wala talaga silang mga puso. Pinatay nila ang isang inosente, ang isang taong nagmamahal sa ating bayan. Pero ano pa nga bang magagawa natin? Napakasama talaga ng ginawa niya. Sana'y maalaman natin ang kanyang sakripisyo. Sana'y maging espiritu ito upang ipaglaban natin ang ating kalayaan. Tama si Aling Juana. Hindi dapat mawala ang kanyang pangalan sa ating mga puso. Siya ang magiging liwanag sa ating madilim na kinabukasan. Preparados. Aponte. Consumatum est. Fuego.